Good morning, church. Alam ko na tumanggap na kaagad kayo ng mensahe ng the Alpha and Omega, Revelation 20:17, nandito sa listahan ko eh. Kaya nabigyan na kaagad niya na-emphasize niya na kaagad ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga sa simula pa, nandoon na po yung pasimula na ang Diyos po ay nagbibigay ng invitation sa bawat isa na kailangan natin talagang tumugon sa kanyang nais sa ating mga buhay. Dahil po, ang gusto ng Diyos po ay lahat po tayo maligtas. Amen? Kaya, ito na po yun ang sinasabi na marami nagdiriwang ngayon na linggo ng pagkabuhay. Sa marami pong tradisyon, sa maraming paulit-ulit na taon-taon na paniniwala na yung linggo ng pagkabuhay po sinicelebrate na maraming lalo na po ang mga reliyosong tao. Amen? But then, as a people of God, simula na tinanggap na natin ang kapahayagan, katotohanan patungkol sa Diyos, truly, every day of our lives, andiyan na po sa ating puso at buhay na buhay. Amen po ba? So buhay po ang Diyos. Minsan lang po siya napako, namatay, at siya po ay nag-resurrect. So ibig sabihin, the resurrection of the Lord our God, Jesus Christ, the Son of God, ito po ang kailangan mangyari dahil po dito nakasalalay ang kaligtasan ng maraming buhay o nilalang ng Diyos. But many, napalaki po tayo sa kaunawaan ng reliyon. Amen? So, yun po isang bagay na hindi naunawa ng marami na ano po bang mahalaga? Mayroon kang reliyon o mayroon kang tamang relasyon sa Diyos? So, yun po ang tanong lagi. Tanungin mo na rin ang sarili mo. Sino ang karelasyon mo mula pinanganak ka? Sino ang nakilala mong Diyos mula na sinilang ka sa ibabaw ng mundo? Of course, ang sinali ng ating mga ninuno, magulang, magsimba, pag-araw ng linggo, magdasal. Sabi nga, kinorek nga ako ng isang mananampalataya din sa Negros. Sabi ko, pangadi. Pangadi means dasal. Sabi niya, hindi. Iba yung pangadi, iba yung pangamuyo. Kinukorek niya ako eh. Sabi ko, alam kong pangadi, mangadi ta. Ibig sabihin, let's pray. Hindi, iba yung pangadi. So, mahirap, pangadi lang pangamuyo, mag-away pa kayo. So yung pong maraming bagay na hindi nagkaunawaan, although we are the same, na-raise po tayo as a Filipino, pero ang ating language, hindi pa rin nagkakasundo-sundo. Dahil ang alam niya ng pangadi, magkaiba sa pangamuyo. So it means, doon pa lang, ano bang tama? Lalo na dito ng ating mga senior. Relationship o reliyon? Ano po dapat? Naintindihan niyo po ba? Kaya hindi na unawaan ng marami, kung hindi nagbabasa ng mabuting balita o ebanghelyo, hindi na unawaan na ang kapanahunan ngayon ay malaya na dapat tayo lahat. Why? Sabi nga sa pasimula, siya pa rin ang simula. In the beginning, the Alpha and Omega, the beginning and the end. Kaya nga noon pa lamang ay mayroon ng imbitasyon ang Diyos para sa lahat. Simula pa lang ng lumang tipan. So, let's pray again para malinawan tayo. Sige po. Tunay nga po, Diyos na makapangyarihang Diyos, magandang umagang ito, Panginoon. Ano man ang mensahe mo at kapahayagan mo sa aming kalagitnaan, patuloy ito, Lord, magbigay alala, pahayag, pagpaunawa sa bawat isa na ririto, O Diyos,
na hindi nasasayang at masasayang bawat pagtitipon, pagtuturo, pangangaral, pagpahayag. Dahil ang mahalaga, O Diyos, makilala ka ng marami at manumbalik ang marami sa iyo, Panginoon. So, Father God, in the name of your Son, Jesus, we ask the Holy Spirit to minister for your service, O God. To minister, Holy Spirit, for everyone's heart right now, na maintindihan nila, maunawaan, kung gaano sila, O Diyos, ka halaga. Paano mo pinalagahan ang iyong nilalang? Kaya narito kami, O Diyos, humingi ng iyong tulong, bigyan mo ng karunungan o kaunawaan ng bawat isa naririto, O Diyos, na maintindihan nila at ilakaran nila, O Diyos, ang nais mong lakaran para sa kanila, Panginoon, upang mananagumpay, a resurrected life, because you are God, the Almighty One, the Holy One, na ang lahat, Panginoon, pinagpala mo na sa pagbibigay mo ng bugtong mong anak. Kami po ay malay-malay na, O Diyos, na makapanumbalik sa iyo, Panginoon. Kaya pinagpapala namin yung salitang Ebanghelyo sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, yun po mga kapatid. In Genesis chapter 7 verse 1, Genesis. The Lord said to Noah, sinabi ng Panginoon kay Noah, pumasok ka sa barko, kasama ng buong pamilya mo, sapagkat sa lahat ng tao sa panahon ito, ikaw lang ang nakikita kong matuwid. Sa pasimula pa lamang, church, yung first invitation na binigay ng Diyos sa unang tao, remember si Noah. Siya po yung binigyan ng atas, the first God-given invitation. Ano sabi? Go into the ark. Lumapit. Sabi niya, sinabi, pumasok ka sa barko, kasama ang buong pamilya mo, sapagkat sa lahat ng tao sa panahon ito, ikaw lang nakita ka matuwid. So ano in-emphasize dito? Saan po nakapokus ang Diyos? Kanino? Sa pamilya? Nais ng Diyos ng buong pamilya ay mapagpala. Pero, kailangan maging matuwid. So napakahalaga pong katuwiran. Napakahalaga pong pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. This is the first invitation that God has given. The example of a family. Although Noah itself, siya lang pong gumawa ng arko, sumunod siya sa pinag-atas ng Diyos. Tumugon ba siya sumunod? Pero ang direction po sa kanya, pumasok ka sa barko kasama ang buong pamilya. So ang Panginoon po naglimiti na ang buong pamilya ay magkakaisa patungkol sa buhay spiritual. So ano ba? Reliyon ba? O relasyon ang nais ng Diyos? If you are a family, you are one. It means you love one another. Yun ang unang atas talaga. So, in Genesis pa lang, the first invitation, dalhin mo ang iyong pamilya. Amen. Dahil po, nakita ng Diyos ang pagiging matuwid ni Noah. Sa ating kapanahunan ngayon, sa ating mga pamilya, individually, bakit hindi po nagkasundo-sundo? Bakit po walang pagkakaisa? Ibang lakad niya, ibang landas niya, ibang gusto niya, iba rin ang gusto niyang isa, iba rin ang gusto mo. So walang pagkakaisa. Pero ang sabi in the beginning, dalhin mo ang iyong pamilya, buong pamilya, hindi kalati lang. So walang pagkakaisa dahil ang katuwiran na nais ng Diyos hindi nakita sa bawat isa. So the very importance is the righteousness of God. Kanina po, nabanggit din po si key first. And all His righteousness, all.
And all these things shall be added. So ang pagiging matuwid ay napakalaga sa harapan ng Diyos. So ang tanong ko, bakit hindi ka pa nagiging matuwid sa kapanahunang ito? So ang tanong mo ngayon, ano ba ang pagiging matuwid? Ayusin mo ang iyong relasyon, pakipag-ugnayan sa Diyos. Do you hear me, church? Yung relasyon mo, ang ugnayan sa Diyos, ay ayusin mo. Pagiging matuwid. Kung matuwid ka sa harapan ng Diyos, it will follow, dadaloy sa bawat tao, nakalubilo mo, nakasama mo, dahil po, nasa buhay mo na at puso mo na. Yun po ang problema. Hindi mo na unawaan na ang very important things in the life of a person to be righteous and true, doing the will of God, to walk with God in His righteousness. That's why in Psalm 23, He restored my soul for His name's sake. Naintindihan ba natin, church? Sampu mang reliyon mo na saniban. Kung wala kang transformation of life, sa pagiging matuwid sa harapan ng Diyos, kaawa-awa ka. Why? Ngayon, ano pong siniselebrate ng marami? He is risen. Saan? Matagal na panahon, umakyat sa langit ang Panginoon Jesucristo, bumaba sa lupa para kunin dapat ang kanyang mga anak. Ito na po ang kinasiyahan ng Espiritu ng Diyos, ang mga babae at lalaki na lumalakad na matuwid sa harapan ng Diyos. Ngayon ang tanong ko, kailan mo ba nilakaran ang pagiging matuwid? Ano ba ang katuwiran? So ang tanong ko, may saysay pa bang buhay natin ngayon? Kung wala kang tamang buhay at relasyon sa Diyos. The Alpha and Omega, the beginning and the end, is only that relationship with God, relationship with Jesus Christ, because He is the one, the way, the truth, and the life. No one can come into the Father except by Him alone. Nakita niyo po yung buhay ni Jesus? The suffering na hindi dapat siya mag-suffer, pero, yun, dahil sa gawa ng tao, dahil sa mga kasalanan ginawa ng tao, siya po'y nasadlak, na siya naparusahan, na dapat supposedly tayo po magbatas at tayo mapaparusahan. But because He is a very good God, good God, He is the one crucified to save the creation of God the Father. Because the God the Father has given Jesus the only way to the Father is only Jesus Christ. Kaya mga kapatid, ngayon nagsisilibrar ang maraming reliyon na nakapokus na tuwing Semana Santa, Holy Week, ay patay ang Diyos. Patay ang Diyos sa isang taong hindi nakaunawa, nakakilala, lalo na walang salita ng Diyos. In America, wala namang Holy Week doon. Wala po. For 10 to 15 years kami nakastay doon, wala akong Holy Week. Bakit tayo pong ang Asian country like Philippines? Sino naglakad sa inyo, Antipolo? Ha? Naglumpisa maglakad sa Antipolo, nagsiksikan sa dilim. Nangahanting pala na magkaroon ng girlfriend at boyfriend. Yun ang sanlibutan. Baka makakakita doon ng forever. Yun po ang mindset na marami. Or, lumakad dahil mabawasan ang kasalanan, kamangmangan. Hindi po yun. Pero isa rin ako dati sa ganyan. Naglakad din. Naranasan ko po yan.
Di ba sinama mo ko, sir? Nagpinitihan siya, papuntang Antipolo. Balikan. Wow. Kasi sumusunod lang tayo sa agos na walang kainaunawaan. Walang salita ng Diyos, walang Biblia na binasa. Sinabi lang na namumuno sa atin mga reliyon natin, ang ating mga magulang na sinabi, magtika ka. Especially Biyernes Santo, huwag kang maligo. Sa wine ng nanay ko yan. Huwag kang maghawak ng walis, huwag kang maghawak ng itak, huwag kang maghawak. Huwag kang kumain ng karne. Ang daming bawal. Tapos, gagawa na pag Biyernes Santo ng mga langis. Kasi pag nagawa ka ng Biyernes Santo ng langis, lalo ka daw makapangyarihan. Ipahid mo lang daw, naging albularyo ka na. Grabe nung kamangmangan, deception of the enemy sa tinuro sa aming mga ninuno. Pero hindi natin alam kung sino napako sa krus. Hindi natin alam kung sino nagligtas sa atin. Hindi natin alam ang anong katotohanan. Nagtika ka nga. Bawal kumain ng karne, pwede lang isda. Bakit ang mga pari at madre? Sarap ng pagkain, puro pa steak. Pastora, bakit mo nalaman? Nasa compound kami ng mga madre at pari sa Negros. Nakatira kami sa hospital ng Biscom Hospital. Nandoon po mga madre, mga pare. Sa isang compound, nandoon po kami. Naintindihan niyo po ba? Kaya alam namin anong mayroon, ano sila, ano pong kanilang galaw. Hindi ko naman sinabi sisiraan ko sila, pero doon ako lumaki, kami pong pamilya. Dahil sa Biscom Hospital po nagtatrabaho nanay, tatay ko, mga kapatid ko. Kami po na-assign sa laundry. Ang laundry po umiikot. Lalaki po ng mga beddings dyan. Hello? Kadikit namin morgue. Oh, ano pa? Ano pa tanong nyo? Dami karanasan si Pastora. But then, wala kaming alam. Ano sinabi ni sister? Puro palatin po yung prayer nila every afternoon, alas 6. Nakikita niyo po yung deception ng kaaway? Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos dahil naahon din ako sa kamangmangan. Nagising din ako dahil inabot ako ng Diyos. Kayo, inabot ba kayo ng Diyos? Bakit hindi pa rin kayo sumusunod? Bakit hindi nyo pa rin nilalakaran ang katuwiran ng Diyos? Bakit naging matigas pa rin tayo sa ating pananampalataya na hindi naging tagasunod ni Kristo? Amen po ba? Yun po yun, mga kapatid. Kaya nga nabasa kanina, yung first invitation po ay si Noah ay kailangan pumasok sa ang pangalawang invitation yung kanina, 22, Revelation 22 verse 17. Yun pong last invitation na sinabi po ng Diyos. Balik tayo kanina, nasabi ni Kuya yun. Nag-imbita ang banal na espiritu at ang babaeng ikakasal. Halik kayo! Ang lahat na nakarinig dito ay magsabi rin, halik kayo. Lumapit ang sinumang nauhaw at gustong minom ng tubig na nagbibigay buhay, wala itong bayad. Ito pang second invitation. Sino po ito? Yung faith natin, pananampalataya natin. Di po ba? Halik kayo. Kaya kung sino po tumanggap kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas niya, gano'n na rin dapat ang buhay natin. Winning soul for God's kingdom. Inaabot pa yung mga iba na natili pa rin sa reliyon, na natili pa rin sa tradisyon, na natili pa rin sa kamangmangan. Ibig sabihin, nagmarunong tayo, nagmayabang. Alam ko na yan. Tumanda na ako. Hanggang tanda lang ako, okay na. Wala po dyan kaligtasan. Ang kaligtasan sa tamang buhay, tamang lakad, tamang akbang sa katuwiran ng Diyos. Pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Simba ka nga ng simba paglinggo? Ano ang pag-uugali natin?
Wala tayong pakialam sa kaiba. Masaktan mo man siya, maapakan mo siya. Hindi mo nakita ng kabutihan ng Diyos, katuwiran ng Diyos, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo yung kapwa. Paano mo mahalin ng Diyos kung hindi ka nga marunong magmahal? Ang Diyos na mahalin ko sa salita, pero ang puso natin malayo sa Diyos. Pagpatungkol sa Diyos, wala tayong oras at panahon. Sabi nga, Lenten season, kailangan po ay pahinga. Tingnan mo ngayon. Nagsiksik ka ng bawat resort. Hello? Nagsiksik ka ng mga paliguan. Nagsiksik ka ng bawat balakasyunan. Naintindihan niyo po? Doon po na-focus ang sanlibutan. Pero sabi, hali kayo. Lumapit na sino man nauhaw at gustong minom ng tubig na nabigay buhay, wala itong bayad. Nakita niyo po? Come! Sino po? Ano po ibig sabihin? You need to adopt the faith that God has given to all of us. Pagdating po sa panambahan sa Diyos, personal relationship with God, dapat po doon tayo. Wala eh. Wala oras, wala panahon, busy, may ginagawa, pagod, tamad. Tama po ba? Masakit ang likod, masakit ang balikat, masakit ang bewang, masakit ang dami sakit. Pero niyaya mo, tara na, mag-outing tayo. Oo, ang bilis. Di po ba? Walang sandali lang. Tara na. Nakuha niyo po ba? Pero pagdating sa mga bagay panlangit, pag gusto mayroon, paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Kaya hindi niya masisisi ang Diyos. Na pagdating ng pagbabalik niya, nasahanay tayo ng kaligtasan. Kung ganoon pa rin ang ating katwiran. Kaya ang kaligtasan po, binigay na ng Diyos ang instruction. May mga ngaral, tagapagturo, hinihimay-himay ang ebanghelyo, hinihimay-himay ang salita ng Diyos. Ngunit bakit purol ang ating kaunawaan? Kailangan ba magalit si Pastora? Hindi ako magagalit. 2006 pa ako dito sa Arenda. Nagbakasyon lang sandali sa ibang bansa. Bakit naman binalik ng Diyos? Kasi hindi pa rin naunawaan. Naintindihan niyo po ba? Kaya ang tanong niyo, bakit kasi binalik pa si Pastora? Ako nga, nagtataka. Ba't pa kami binalik eh? Nakita niyo po ba? Pwede ka ba mga tuwiran sa Diyos? Pwede ka ba magsabi sa Diyos, Lord, dito na lang kami. Masarap dito ang buhay. Hindi. Sino nakarating sa bahay nung Kailan ba kayo Miyerkules? Mga elders po natin na ako po'y naglilinis. Alas 5 pa lang. Alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, 4 na oras na pala ako naglilinis. Why? Bakit naman ang ganun katagal ang linis mo, Pastora? Remember yung pinapagawa itong church, January, February, March, umabot ng April, dito ako nag-focus. Yung bahay ko marami palang dapat din linisin. So darating po yung aking mga anak galing Amerika, kailan ko niayos na rin. Kasi nakakaya naman sa kanila, napabayaan eh. Baka wala sila matulugan. Nakuha niyo po ba? So sa madaling salita, nakita na ang mga kapatiran natin na pumunta doon kung gaano kami ni Sir kabisi. Di po ba? Pero wala kayong katwiran. Na malaki yung bahay ni Pastora, napabayaan, hindi po. Why? Balanse po tayo mamuhay. Kung maayos ka sa iba, maayos ka rin sa sarili mong Jerusalem. Nagpapakain ka sa iba, sarili mong pamilya, hindi mo napapakain. Yan ba katwiran ng Diyos? May Bible study? Sige, Bible study ng Bible study. Hindi mo na-absorb ang turo. Pagiging matuwid, sarapan ng Diyos. Paano maniwala yung mga anak, yung iyong asawa, ang iyong buong kasambayan, ikaw mismo, hindi mo nagawa ang pinapagawa ng Diyos sa katwiran ng Diyos. Lumakad, maayos, balanse, dahil hindi tayo ma-question ng kaaway. During my early years, nang nabasa ko ng Biblia, naabutin ng mga kaluluwa,
house to house, sa Floodway, house to house, sa Greenwoods. Be sure, bago ako umalis ng bahay, may luto, may sinaing, may ulam, nalinis ko ng bahay, hahayo ako, pagbalik ko, pagdatingan nila galing eskwelahan, may pagkain na sila. Naintindihan niyo ba mga nanay? As a mother, you have also a family na kailangan nyo ayusin. Yun po ang pagiging matuwid. Parang kaaway, walang ma-question. Oh, andun lagi sa simbahan yan. Manggagawa sa simbahan. Hindi yan nagawa ang sarili niya. Naintindihan niyo po ba? Andun lagi presence sa gawain. Lalo na sa may mga katungkulan sa simbahan. Manang sa simbahan. Pero pagdating sa sariling sambahayan, ang mga anak puti ng mata, wala pala bigas, walang ulam. Hindi dapat. Dahil ang pagiging matuwid sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Ang mga asawa nating mga lalaki, lalo nagkakarpentero, nagmamason, ano man trabaho niya, naggwardya man yan, engineer man yan, hanginer man yan, ano man uring, because you are one, kailangan nyo rin asikasuhin yan. Ayan mo siya, malaki na siya. Ba't ka pa nag-asawa? Hello? Bakit ka pa nagtanggap ng partner, hindi pa nabayaan mong asawa mo, nagtatrabaho, pag-uwi, walang makakain. Pero nandun ka sa gawain. Paano ka maging patotoo na ikaw matuwid? Bakit yun tala kay Lord? Parang hindi man niya binigay mo sa akin kagabi. 2:00, nangungusap ang Lord, nangungusap. Ang dami niya, pinupuno niya. Naintindihan niyo po? He is alive. God is alive forevermore. He is risen. Hindi po siya namatay ng ilang beses. Isang beses lang siya namatay para sa ating lahat. Ang gagawin mo lang ngayon, honoring the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Wala nang iba. Palagahan niyo ang Diyos, higit pa sa buhay niyo. Higit pa sa lahat na tinatangkilik niyo. Gusto niyo pumasok sa langit? Of course. Pero marami kang iiwan ng mga basura. Marami kang iiwan ng mga bagay, hindi panlangit. Marami sa atin, hindi nga makasimba dahil marami pang liligpitin. Maraming labahan, maraming gagawin. Darating kaibigan, darating si kumari, mas unang pa si kasuhan si kumari, si kumpare, sa Diyos na nagmimiti na sambahin mo sa oras na yon. Naintindihan niyo po ba? Sabi ko nga kagabi, Lord, ang dami mong kapahayagan. Hanggang natutulog, nag-aawit, nagpupuri, He is risen. He is alive forevermore. Naintindihan niyo po? But, Jesus Himself overcome. Nanugumpay ba siya? Because His obedience to the Father gave Him victorious life. May suffering, may pag-uusig, may pag-rejection, may accusation, but Jesus Christ overcome all of that flesh. Dahil alam niya kung sino siya sa harapan ng Diyos. Hallelujah! So mga kapatid, kailan ba tayo susunod? Kailan ba tayo lalakad na ba sa pagiging matuwid? So ang tanong ko ngayon, matuwid ka na ba? Kaisipan pa lang, the wages of sin is death. Kaisipan pa lang, nagkasala ka na, nag-assume ka na, nag-presume ka na. Lagi nagdududa. Lagi po may question mark. Lagi po may katanungan patungkol sa iba. Hindi nakita ang sarili na siya po ang may problema, hindi yung iba. Bakit ayaw nyo magkakaisa? Bakit okay ka na ba? Ayaw mong pahubog sa Diyos, ayaw magpaayos. Dahil nakita mo siya, nakita mo, ikaw hindi mo nakita kung ano ka, sino ka, ano nagawa mo na, ano tinulong mo, ano po naging ikaw sa loob ng bahay, panambahan.
Huwag na tayo lumayo. Dito na lang tayo muna mag-focus sa atin. Sa FC Christian Family Church. We are family. Bakit na iba ka? Bakit wala kang palaga sa bawat isa? Kung may pahalaga ka, kaya mong isakripisyo ang araw mo, oras mo, at panahon mo para makalubing ang kapwa mo. Naiintindihan po ba natin? Hallelujah, glory. Sige, punta na tayo sa mensahe. Mark chapter 1, chapter 16. Marcos 16, 1, beginning 1 to 20. Sige. So, praise the Lord. Amen? Yun po, mga kapatid. Ang tanong ko, kailan ka maging matuwid sa harapan ng Diyos? Ikaw lang ang nakakaalam kung kailan ka maging matuwid sa harapan ng Diyos. Makalipas ang araw ng pamamahinga, dito tayo kasi selebrasyon Sina Maria na taga Magdala, Maria na ina ni Santiago, at Salome ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. Ito po yung namatay na si Jesus nang na-crucify na siya. So ang tanong ko, bakit kaya na-crucify si Jesus? Bakit po? Dahil po makasalanan si Jesus? Dahil po ba si Jesus po ay anak ng Diyos? O si Jesus po ba ay Nang araw ng linggo, linggo ngayon, di po ba? Parang linggo lang kahapon, naglinggo na naman ngayon, mabilis talaga. Kaya maganda na kayo sa darating. Nang araw ng linggo, kasi sikat pa lang ng araw, ay pumunta na sila sa libingan. Ito, basahin natin ito, intindihin nyo na nangyari ito kay Jesus. Nangyari po ito sa Diyos. Nangyari po ito sa only begotten Son. His name is Jesus Christ, the Son of God. Sige po, tuloy. Habang naglalakad sila, nagtatanungan sila kung sino ang mapapakiusapan nilang magpagulong ng bato na nakatakip sa pintuan ng libingan. Ito, nakalibing na si Jesus, Tapos nang binaba na siya, kinuha siya ni Joseph Arimathea, dahil mayroon siya libingan, mayaman siya So doon siya pinasok. So naglundag na po tayo. Nagpagulong ng bato na nakatakip sa pintuan ng libingan. Sino po? Si Maria at kasama niya. Amen po ba? Tuloy lang, sige. Dahil napakalaki ng batong iyon, pero pagdating nila roon, nakita nilang naigulong na sa tabi ang bato. So it means, na problema itong dalawang babae, si Maria at si Magdalena, paano nila bubuksan ang libingan dahil napakalaki ang bato nakakover doon sa kanyang bangkay. Pero pagdating niya, nila roon, nakita nilang naigulong na sa tabi ang bato. So, nakita niyo po, ang naisip nila, nahirapan sila. Kasi nga, may naka-cover. Pero pagdating nila ay, yun na. Sige, tuloy. Kaya pumasok sila sa libingan. Ito, nakapasok sila. At nakita nila roon ng isang kabataang lalaki, nakasuot ng puti, na nakaupo sa gawing kanan. Takot na takot sila. Sino kaya itong nakaputi? Hindi na si Jesus yan, right? Isang anghel ito, sa palagay ko isang anghel ito na nandoon nakatalaga. Sige, tuloy natin. Pero sinabi ng lalaki sa kanila, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus. Sabi po na itong binata na nakaantay doon, na taga Nazaret, na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Nabuhay siyang muli. Bakit taon-taon may patay si Jesus? Taon-taon, bakit hindi bawal maligo? Kailangan alas 3. Hindi pwedeng, naintindihan niyo po? Wala na siya rito, nabuhay siyang muli. So, buhay na siya. Ibig sabihin, patayin sa ulit? Hello? Tingnan ninyo ang pinalagyan ng bangkay niya. Sige. Pagkatapos sinabi ng lalaki sa kanila, lumakad na kayo, sabihin ninyo sa mga tagasunod niya, lalo na kay Pedro, na mauna siya sa inyo sa Galilea, doon ninyo siya makikita gaya ng sinabi niya. So nagbilin po yung binata na ganito ang gagawin nyo,
Pumunta kayo, mauna kayo, may instruction. Sa church, always be sure na nakikinig tayo sa instruction para hindi tayo mag-right minus wrong. Naintindihan nyo? Kasi pag mali ang sunod mo sa instruction, hindi ka talaga maging tama. Kaya may instruction eh. Naintindihan niyo po ba? Kaya dapat, pag hindi natin naintindihan, magtanong. Pag hindi natin nalalaman, humingi ng tulong. Kanino? Sa Diyos. Kaya hindi natin naintindihan eh. May pride po tayo. Pag wala, marami pa tayong katanungan. May mga tagapagturo, nalaga na ang Diyos sa buhay niyo. Ayan o. Lalo na kay Pedro na mauna siya sa inyo sa Galilea, doon ninyo siya makikita gaya na sinabi niya. Tuloy po. Kaya lumabas sa libingan ng mga babae at tumakbo dahil sa matinding takot. Wala silang pinagsabihan dahil takot na takot sila. So kung isipin mo, during their time, kay Jesus ministry ito kay Kristo nang buhay pa siya, kasama na kanila yung views. So mayroon din pala panahon o time na nagkakaroon din sila ng fear. Di po ba? Takot na takot. So hindi na pala bago yung fear, worries, mga pangamba, pag-alala. Tuloy po natin. Maagang-maaga pa ng araw ng linggo, nang nabuhay si Jesus, una siyang nagpakita kay Maria na taga Magdala. Siya ang babaeng may 7 masasamang espiritu na pinilayas ni Jesus. So kung may katabi kayo dyan, may karga, dami espiritu, pag-pray over nyo. Natawa kayo, mamaya makita nyo, pwede pala. Sige. Ayan o. Ang araw na rin ng mabuhay si Jesus, una siyang pakita kay Maria na taga Magdala, siya ang babaeng may 7 masasamang espiritu na pinalayas ni Jesus. Simula pa in Jesus' times, in His ministry, nandoon na talaga may masamang espiritu. Pag kumarga sa iyo yan, delikado ka, kandidato ka sa impyerno. Hindi ako nagbibiro. Kaya lahat ng mga espiritu hindi sa Diyos, pinapalayas yan. Mire-renounce yan. Tinatanggihan yan. Lumayas ng demonyo ka ng galit sa puso ko in Jesus' name. Masamang espiritu yung galit eh. Kung mainggitin ka pa, espiritu ng inggit, wala kang karapatan, anad na naraan dito. This is the temple of the living God. Ikaw mismo magpalayas. Hindi na ilihin mo pa, alagaan mo pa, hanggang ikaw po ay nasadlak na dahil marami nang kumarga sa iyo, nabaliw ka na. Nakita mo may mga, sabi niyo may tililing, sabi niyo, taong grasa, sabi niyo sira ulo na, may maraming karga yan. Maraming espiritu yan na dahil sa depression, anxiety, galit, puot, sama ng loob, kinargana yan ng masamang espiritu. Kaya kung may naramdaman ka na hindi ka makapagpatawad, hindi ka naging mabuti, palayasan mo na yan sa buhay mo. Para ikaw mapagpala sa buhay mo at 10 ng mga mahal mo sa buhay. Ayan o, siya ang babaeng may 7 masasamang espiritu na pinalayas ni Jesus. Sino nagpalayas? Magagawa ba natin yan? O sige, tuloy lang basa mamaya, makita nyo. Pinuntahan ni Maria ang mga tagasunod ni Jesus. Kayo ba tagasunod na ni Jesus? Hello? Nandyan ba kayo? Ano sabi? Pinuntahan ni Maria ang mga tagasunod ni Jesus na nagluluksa at umiyak at ibinalita ang mga pangyayari. Tagasunod. Hoping tagasunod na po tayo lahat dito. Gituloy. Pero hindi sila naniwala sa ibinalita niyang buhay si Jesus at nagpakita sa kanya. Kwento niya na nga na buhay si Jesus, hindi pa rin siya pinaniwalaan. Tulad nyo, tulad natin, pinakilala natin ang Diyos natin ay buhay. Nagpatutuo tayo na tayo nagawa, binago ng Diyos. Bakit hindi pa rin sila naniwala na tayo ay nakakilala sa Diyos? Nakita natin mismo kung paano tayo nagawa at binago ng Diyos. Bakit hindi pa rin tayo pinapaniwalaan? Ito mismo. Sila kasama na ni Jesus.
Sila po nagpatutuo na buhay ang Diyos. Pero, ano sabi? Hindi sila naniwala sa ibinalita niyang buhay si Jesus at nagpakita sa Kanya. Marami ngayong panahon natin. May reliyon pero hindi nakita si Jesus. Hindi niya alam ang Diyos mismo manahan sa iyo, manahan sa taong matuwid sa harapan ng Diyos. Tuloy pa, Luis. Pagkatapos noon, nagpakita rin si Jesus sa dalawa pa niyang tagasunod na naglalakad patungo sa bukid pero iba ang kanyang anyo. So nakita niyo po, Diyos kasi siya eh. He can do anything He wants. Kasi alam ng Diyos paano kanya abutin. Alam ng Diyos paano pamaraan niya para makilala kanya. Makilala mo siya. Ang marami sa atin, because of the doubts, benefits of the doubts, distrust, disbelief, yung ating pananalig panampalataya, hindi natin pinapractice na ang Diyos makagawa sa ating mga buhay. Ang Diyos po, ang Diyos ng himala, Diyos na makapangyarang Diyos, na siya po makagawa pa rin. Yan o. Pero, hindi siya nakilala, pero iba ang kanyang anyo. Pwede palang Diyos gumawa, lumika, magpakilala na siya po ay iba, pero siya po ay Diyos. Ang gawin mo lang kapatid, para sabi Beatitudes, ano po ba sabi ng Matthew chapter 5? Mapalad ang may malinis na puso, makilala nila ang Diyos. Tama po ba? Makita mo na yan, ang tao na pinagarihan ng Espiritu ng Diyos dahil sa kanyang gawa. Character itself. Mabuti siya, maayos siya, maganda siya, walang masamang tinapay sa kanya. Yun na po, nabubuhay na yan, matuwid sa harapan ng Diyos. Siya po ay buhay na nagawa, binago ng Diyos, buhay na napatutuo para ihayag ang kapangyarihan at katotohanan na may Diyos na gumagawa. The problem is, hindi pa rin naniniwala. The problem is, wala pa rin panampalataya. Kaya tanggalin mo na yung distrust. Yung walang katiwala sa kahit kanino. Nagtitiwala ka sa sarili mo. Na hindi mo alam ang sarili mo dapat magawa at mabago. Amen po ba? Yan o. Nagpakita si Jesus. Sa dalawa pa niyang tagasunod, pero hindi siya nakilala. Hindi niyo pa alam katabi niyo? Napagarian na pala ng Diyos yan. Yakapin mo na lang yan para ma-impart sa iyo buhay niyan. Mapagpala ka, maging malinis ka, maging matuwid ka. At ikaw po, ang patotoo na nagawa ka na ng Diyos. Lagi mo tinitingnan lumang buhay niya eh. Lagi mo binabalikan yung lumang katawan niya. Kaya walang tama sa iyo, walang mabuti sa iyo, walang malinis sa iyo. Ikaw lang kasi ang nagagawa ng kaisipan na hindi sa Diyos. Bakit hindi mo titingnan nagawa ng Diyos ang kapwa mo? Ginawa ng Diyos ang kapwa mo. Ako rin dati, marumi din ako. Manginginom, may bisyo, may sigarilyo, palaaway, matapang. Hello? Bakit? Nung nabasa akong salita ng Diyos, nagawa ako ng salita ng Diyos. Kaya totoo ang Diyos. Amen po ba? Huwag ka magloko-loko ng panahon hindi ko kilala ang Diyos. Sabi ko siya, kalbuhin kita eh. Naintindihan niyo po? Ganon tayo katapang. Eh pag namatay ka pala, lalangoy ka sa dagat-dagatang apoy dahil sa kayabangan mo. Kala mo, napakatapang mo, marunong ka, magaling ka. Eh nabubuhay ka naman sa kasinungalingan. Wala dyan ang katuwiran ng Diyos. Kaya hindi pwede tayo manatili sa luma nating katauhan. Hindi tayo pwede manatili sa lumang katuruan. Mali po lahat dahil walang salita ng Diyos. Nakinig lang tayo sinabi ng tao. Makinig ka sa sinabi ng salita ng Diyos. Magawa ka, mabago ka, mapagpala ka. Ito, salita ng Diyos binabasa natin. Dalawa pa niyang nagasunod, naglalakad patungo sa bukid, pero iba ang kanyang anyo. Sige po, tuloy, Luis. Kaya bumalik sa Jerusalem ang dalawang tagasunod at sinabi sa iba nilang kasamahan na nagpakita sa kanila si Jesus. Pero hindi rin naniwala ang mga ito. Nakita niyo po, wala pa rin.
Ikaw narito ka every Sunday, hindi ka pa rin naniniwala. Sabi ng Diyos, magpatawad ka. So every Sunday nandito ka. Pero ang puso mo, tigang, wala pong lambot. Tapos sabihin mo, tama ka. Itatama kita dyan. Amen po ba? Nakakalungkot eh. All the sacrifices and suffering given by Jesus for all of us. Hindi mo naintindihan na pinatawad ka na ng Diyos. God forgiven you. Forgive those trespass against us and lead us not into temptation and deliver us from evil. Amen. Iba't hanggang ngayon, dala-dala mo pa yung bigat. Hindi ka nagpatawad. Release forgiveness to those people who hurt you. Huwag mo na bulay-bulay na araw at gabi yung ginawa niyang masama sa iyo. Pinatawad ka nga eh. Patawarin mo rin sila. Hindi, grabe ang ginawa niya sa akin. Gaano ba kagrabe ang ginawa ni Jesus sa iyo? Napako ka na ba? May kasalanan siya? Wala. Maganap siya sakdal. Walang kulubot. Walang kapintasan. Ngunit siya napako para sa iyo, para sa atin lahat. Ngayon, wala kang oras panahon sa Kanya? Wala kang oras panahon sa Diyos? May panahon ka sa sanlibutan, may panahon ka sa trabaho, may panahon ka sa bisyo, pero wala ka panahon sa Diyos. Pero gusto mo pumasok sa langit? Ano ka? Ha? Sinungaling ka. Hindi ka pa totoo kung hindi ka marunong magpatawad. Kaya mo na, ang Diyos magatol. Patawarin mo na lang. Paisa Diyos mo na. Ang Diyos po nakaalam kung nagawa siya, nabago siya, naging bagong anyo siya. Naintindihan niyo po? Kaya nga, the old has gone, the new has come. You are a new creation. Bago ka nang nilalang. Yun pong ibig sabihin, born again. Pinanganak ka na ang pinagarihan ka na ng Espiritu ng Diyos. Dahil ang lumang katawan, tinapon mo na sa basurahan. Ulit-ulitin eh. Sinabi ng kasalanan ay kasalanan, wala masasadlak ka sa kapahamakan. The wages of sin is death. Pero gusto mo pang lumublob sa putikan, kagaya ng isang kalabaw. Pabalik-balik na turo, how many times saying, forgive those people who hurt you. Bulay-bulay mo na naman. Ayaw ko sa kanya. Hindi siya maganda. Ikaw yung hindi maganda. May sungay ka na eh. Matigas ka eh. Naintindihan niyo po? Nakakalungkot mga kapatid kung ganun pa rin tayo. Ang pagiging matuwid ay isang bahagi na nais ng Diyos makita sa atin. That's why, Noah, dalhin mo yung buong pamilya sa barko. Dahil gusto sila lahat ng Diyos iligtas. Kasi nakita ng Diyos ang pagiging matuwid ni Noah. Even in Revelation, halik kayo. Lumapit kayo. Dahil gusto rin ng Diyos, maakay sila, madala sila sa katotohanan, at makapalaya din sila sa marami dahil sa kanilang buhay na pagsusunod. Pero hindi rin naniwalang mga ito, tuloy por Luis. Nang bandang huli, nagpakita rin si Jesus sa 11 apostol. Ano sa Tagalog yan? 11 apostol niya habang kumakain ang mga ito. Pinagsabihan niya ang mga ito dahil sa kawalan nila ng panampalataya. Anong wala sa kanila? Sa English, anong panampalataya? Yun. Ikaw ba, may faith ka na? Are you sure may faith ka na? Hindi faith ha, faith na marumi yan. Faith, panampalataya, naniwala ka, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos po ay buhay sa buhay natin. Hallelujah. Amen? Thank you, Lord. Ayun, no? Dahil sa kawalan nila ng panampalataya at sa katigasan ng kanilang puso. Tigas puso mo eh. Tingnan natin yan kung maoperahan yan. Kundi lalambot yan. Hallelujah. Oh. Sinabi ko ba yon? Hindi, no, nabasa ko lang. Binabasa lang natin.
Kanawala ng panampalataya at sa kaligtasan ng puso. Dahil hindi sila naniwala sa mga nakikita sa kanya matapos na muli siyang mabuhay. Nakita niyo po? Kasama na nila yung mga alagad. Wala silang faith. Ay, hindi si Jesus yan. Bakit hindi nila kilala si Jesus? Disciple sila, alagad sila. Kaya nangyayari din sa maraming church. Walang pagkakaisa. Walang pag-ibig na totoo. Pagiwang-giwang ang faith. Sige po, tuloy po Kuya Luis. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong at ipangalan ninyo sa lahat ng... So ano ginagawa natin dito? Ano sabi natin? Ipangaral lang? So, ginagawa ba natin dito sa church? Hindi. Pinapangaral natin ang katotohanan, ang buong katotohanan, para marami pong makalaya at makaligtas, makapasok sa kaharian ng Diyos. Tapos di pa rin kayo maniwala. Matigas kasi puso mo eh. Hindi lang puso, matigas sa ulo mo. Sige. Hindi ako nagsabi, pangaral sa buong mundo ang salita ng Diyos. Ang lahat ng masasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas. Ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. So, hindi na naman siya naniwala ngayon, no? Nababasa kita. Sabi mo, ay, hindi ako paparusahan. Bakit di ka parusahan? Ano ba, may alam ka ba? Na ikaw hindi papalaligtas kasi hindi mo siya tinanggap na Lord and Savior mo. Ayan o. Sa sampala, magpabautismo ay maliligtas. Baptism of the Spirit. Baptism of, yung water na, ang water symbolize na lang po yun na ilublob mo yung lumang mong katauhan. Pag-ahon mo, bago ka ng nilalang. Through redemption. Kasi tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo eh. Lahat ng mga bagay na hindi sa Diyos, hindi mo na dapat balikan pa. Yun pong bautismo. At pagharian ka na ng Espiritu ng Diyos. Ano? Sinabi ko ba yan? Binasa ko lang din. Ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. So ang disbelief, delikado ano? Delikado hindi. Bakit? Anong gagawin? Gusto mo parurusahan ka? Nalalangoy ka sa apoy habang buhay, habang panahon? Yun po yun. Sige, tuloy pa po, Kuya Luis. At ito ang mga palatandang makikita sa taong sumasampalataya sa akin. Sa pamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masasama. Sino? Sino? Ang tao na naniwala sa Diyos ay makapalaya. Ito sinasabi ko kanina. Ang ito ang mga palatandang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin sa pamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masama. So, hindi na bababa si Jesus para palayasin yung masamang espiritu. Ikaw na matuwid, na bubuhay ayon sa nais ng Diyos, kaya mong gawin ginagawa ni Jesus. Bakit wala tayo? Powerless tayo. Bakit hindi natin nagagawa yan? Kasi hindi ka pa matuwid eh. May katigasan ka pa. Takot ka pa, natatakot ka. Baka wala si Jesus sa tabi ko. You have that authority. Kaya nga sabi ko pa ulit-ulit, Acts 1:8, gawa, 1:8, you have the power and authority. If the Spirit of God is upon you, makagawa ka, makaperform ka sa ginagawa ni Jesus. Patungan mo ng kamay, panalangin mo, may sakit karamdaman, gagaling. Sinabi dyan, no? Sige, tuloy na, magsalita sila sa iba-ibang, So may speaking in tongues. Iburay na lang natin to kasi hindi pala, pwede. Naintindihan nyo? Pero sabi dyan magpalaya sila ng masamang espiritu, magsasalita sila sa iba-ibang, sila sa ibang mga wika. It is written. Bakit marami tayo walang baptism of the Spirit? Tanungin mo ng Diyos. Lord, ba't hindi ko pa rin naranasan yan? Ba't hindi pa rin ako nababaptize? There's something wrong in your life. Kaya wag mo sisihin yung nagsasalita na. Kaya ang problema, nabaptize ng banal na Espiritu ng Diyos, nag-speaking in tongues na, bumalik sa lumang katauhan, gumawa na naman kabulustugan.
Kasi akala baptized na siya eh. Lumakad kang matuwid hanggang sa wakas para ikaw maliligtas. Those who can endure up to the end will be saved. Hindi ka na-endure. Walang endurance eh. Pagod na ako, Lord eh. Balik na lang ako sa luma. Kaya yung sinasabi na kahit sa patalim, gagawa kang paraan, makasurvive. Kumakapit. Kaya balik na naman sa lumang buhay kasi nawala yung faith niya sa Lord eh. Ito may patutuo ako ah. Kapon, kami ni Sir, mainit di po ba? Doon lang kami sa bahay, alas 8, alas 9. Kitaan niyo mga kapatid, di ba? Laki naman ng sala, pwede kami mag-basketball eh. Pwede kami maghabulan doon eh. Ngayon, sabi ko, Sir, good morning, love you sir. I love you ma. Ganun lang kami, wala kang kausap, dalawa lang kayo eh. Tapos, may tumawag. Ano gawa niyo? Dito lang, boring-boring. Di po ba? Ayaw niyo lumabas? Bakit kami lalabas? Mainit niyo sa bahay, aircon kayo? Hindi. Baka gusto niyo lumabas. Gusto niyo i-check-in ko sa isang hotel para malamig doon. Sa'yo may resort. Sabi naman, offer. Gusto niyo 2 nights and 3 days, gano'n, para ma-unwind naman kayo. Offer yun, offer. Hindi, bukas magpipreach ako. Sunday bukas, di pwede. Gusto niyo kumain na lang kayo sa labas. Mahal yun. Doon sa mahal yun. Pero di ba may senior citizen naman discount kayo? 20% each. So, ang 1,000, maging 800 na lang yan kung pupunta kayo. So, bibigyan ko kayo ng may pang-shopping na kayo, may pangkain na kayo. Ayaw nyo pa rin? Sabi ko. Sana all, di po ba? Ha? Yun pong ibig sabihin, hindi ka humingi, pero gusto ka ng Diyos sayahin, gusto ka ng Diyos pagpalain, walang makakadlang. Hallelujah! Kaya pinapatutuo ko sa inyo, alam mo, ang Diyos talaga, mabuting Diyos eh. Tapos sabi ko, Sir, gusto mo daw? Hindi na, gastos lang yan. Pero sabi ko, sayang, ikaw nang inoperan, ayaw mo pa. Di ba? Ayaw ko nang banggitin kung sino. Sabi ko, Lord, makabait mo naman, Lord, sobra-sobra na. Di po ba, mga kapatid? Pagdating namin doon, hindi that 1-2 di ba? Isa. Kasi holiday. 1-7, isa. Naman niyo po? Sabi ko, labas na lang tayo, 1-7 isa, kasi holiday. Doble pala ang singil pag weekend at holiday. Minsan lang to pa, sobra-sobra naman binigay, upo na tayo. May nag-serve pa sa amin kasi halos wala tao. Parang special. Nakuha niyo po? So, ibig sabihin, nas less than 40%, hindi na yung 1-7, wala, kayang-kaya. So, purihin ang Diyos. Hindi sa pagyabang to, hindi namin yung santo eh. Di po ba? But God's provide, but God's gave favor, but God give highly favored life to His children. Gusto ko mangyari sa inyo din mga buhay. Pagiging matuwid, ang pagpapala po ng kaantabay. Ihulog na lang yan, ibagsak na lang yan. Either you like it or not, ang Diyos po, nakakakita, nakakaalam kung ano pangailangan niyo. Yun, na-enjoy namin. May nagsiserve na dalawang waiter. O di, mayroon naman waiter. Thank you po. Thank you. Kasi pinagpala kami, di magpala din kami sa iba. Nakita niyo po ba ang buhay? Never expect things. Pero pati hotel niya, ibubuk daw kami. Hello! Ganon po ang Lord. Balik tayo, Luis. Sige na. Mamaya punta tayo kung saan dyan. Hallelujah. Kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng anumang lason, ay hindi sila mapapahamak. Nababasa natin, di ba? Sinabi man ni Pastora, binabasa ko lang din. Kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng anumang lason, hindi sila mapapahamak at gagaling ang may sakit na papatungan nila ng kanilang mga palakpakan natin ng Diyos. Nakatala pala, nakasulat pala, pero kailangan mo ang pagiging matuwid. May piro eh. Ba't sila pinatungan ko ilang sampal-sampal na ayaw pa rin? Ayaw po lumayas demonyo.
Kasi hindi ka pa rin matuwid ikaw eh. May katigasan pa rin yung ulo eh. Puso matigas pa rin. Kaya yun ang problema ngayon. Wala kang authority, wala kang powerless ka kasi hindi ka pa rin nababuhay sa katuwiran ng Diyos. Malapit na. Sige po, 12 ways. Pagkatapos magsalita si Jesus sa kanila, iniakyat siya sa langit, ito na, at umupo sa kanan ng Diyos. Yung suffering ni Jesus for a little while, di ba nagbata siya sa krus, napako siya, hinampas siya ng may tinik dito, at saka yung latigo, sinaksak pa yung kanyang tagiliran, nagpainom pa siya ng suka. Pero perfect God siya, wala siyang kasalanan. Matuwid siyang Diyos. Pero naranasan niyang suffering because of all of our sin. Dahil sa nagawa nating kasalanan, siya pong nagbata para lang po tayo maligtas. Ginawa po ng Diyos yan para tayo mapatawad. Ang gagawin na lang ng bawat isa, manumbalik sa Diyos. Sa anong paraan pa? Tanong mo ngayon. Kilalanin mo siyang Diyos mo. Makipag-ugnayan ka sa Kanya. Makipagrelasyon sa Kanya. At talikdan na lahat mga bagay na nagadlang ng pagpapala sa buhay mo or your relationship with God. Because the wages of sin is death. Kaya wala kayong relasyon ng Diyos. Kasi nagkakasala ka, nahulog ka sa kasamaan, kasalanan. Akala mo may relasyon ka pa. Yung hindi lang pagpapatawad, hindi lang pag-unawa, hindi lang pagbigay, kapatawaran sa kapwa o pag-ibig sa kapwa. Wala na. Sablay ka na. Kandidato ka sa impyerno. Grabe naman yan, pastora. Sinasabi ko ang katotohanan, makapagpalaya sa iyo. What more sa mga taong walang narinig na ebanghelyo? What more sa mga taong hindi napakinggan ang salita ng Diyos? Kaya ikaw dapat susi na sila maabot. Sila po mabigyan mo rin ng direksyon. Hindi yan, sister, gusto mo pumasok sa langit? Halika, makinig tayo ng ebanghelyo. Kaya nga may mga Bible study, nagtitipon sila, pinag-aralan tungkol sa salita ng Diyos. Amen? Ayaw mo nga umaten eh. Alam ko na yan. Kaya pala ganun ugali, mayabang ka. Ano? Kahit alam mo na yan, naupo ka dyan. Pagpapala ka sa lahat. Nakaupo ka dyan, nakakaisa. Pagkakaisa. May alam ka na, dito mahimik ka dyan mong hindi. Pero you are praying na siya po makakilala, makaunaw, magbalik loob sa Diyos. Prideful kasi tayo eh. Wala pa tayo narating mga kapatid. Wala. Hanggang fall short of the glory of God. Minuto, Lord, ang kaisipan ko, Lord, tanggalin mo itong negatibo. Ayokong magkasala, Lord. Puso ko, Lord, dinudukot ko ito. Baka mayroong karumihan to, Lord. Bakit? Anytime, any moment, babalik ang Diyos, wala nakakaalam. Bumalik ng Diyos, nandun ka pala sa karumihan. Ano nangyari? Naiwanan ka? May iiwanan ka. Hallelujah. Kaya nga ang Diyos nagpapaalala. God, sige, sandali lang. May mahaba-haba pa. Saan si Jesus pumunta? Balik mo na dali. Umupo siya sa kanan ng Diyos. Sige, tuloy na 20. Diyan na tayo. Pumunta naman ang mga tagasunod niya sa iba't ibang lugar at nangaral. Sumunod, hindi. Pumunta naman ang mga tagasunod niya sa iba-ibang lugar at nangaral. Kailan ka nangaral, kapatid? 20 years old ka na? 20 years ka na sa pagiging Kristiyano kuno? Bakit wala ka pa rin nasiran? Natatakot ka? Takot ako mag-share. Ano kinakatakutan mo si Satanas? Bakit ang tao natakot pag nag-share ng Word of God? Takot ng rejection? Takot baka ano sabihin ng tao? Tao lang yan! Ang katakutan mo ang Diyos na nagbigay buhay sa iyo. Natataka ako dyan. Kahit saan ako dalhin pa ako, kahit doon sa lugar ng ukay-ukay, sa Amerika, ay taga saan ka sis? Alam mo ba, gusto mong, nagsishare ako, sabi ng mga anak ko talikod agad, sino mama, kahit sino na lang. Takot sila. Sabi ko, anong pinakatakutan nyo?
Ba't ganun? No? Di yung mga anak nyo ganun din? Ayan na naman si mama, mag-attend na naman Bible study yan. Sububra na yan sa langit. Uusig yan pag uusig. Naging mangmang tuloy, akala may naalam, may nalalaman, wala palang alam, nagsaway. Nagdala ako ng kaluluwa. Doon sa bahay ng anak ko. Sa Amerika ito Galit na galit yung anak ko. Sino-sino na naman dinala mo dito? Yan, Wala akong pinipili kahit anong lahi. Gusto ko lang mag-share ng word. Naintindihan niyo mga kapatid? Ganun din ba puso natin? Ayaw sumama sa Bible study. Kasi baka sabihin ng kapitbahay, nagkakapipo na naman sila. Sila mga praise the Lord. Basta magka-praise the Lord kayo, hindi kayo mamamatay tao. Naintindihan niyo po ba? At niya sinabi mga praise the Lord, ibig sabihin nagbarunong kayo magpuri sa Diyos. Buti nga ngayon may cellphone, nandun na yung apps ng Bible Dati, pag may Bible, sa supot pa yan, tagong-tago, baka makita ng kapitbahay, nag-attend ka na Bible study. Nakuha niyo po ba? Kinakahiya ang salita ng Diyos. Magsisi ka na. Manumbalik ka na sa Diyos, gawin mong pinapagawa ng Diyos. Ipinangaral nila sa pamagitan ng mga himala na kanilang ginagawa. Masarap, no? Tinulungan sila ng Panginoon at pinatunayan niya ang pinangangaral nila sa pamagitan ng mga himala na kanilang ginagawa. Wow. Ngiti-ngiti kayong dalawa, may motor kayo, brum, brum, brum. Yuminto kayo sa bahay doon. Kausapin mo, kamusta po kayo? Kamustahin nyo? Sira nyo ng kabutihan ng Diyos. Mamaya, sama nyo na yan dito. Ilang taon na tayo? 12 years? 13 years na tayo? May nadala ka na ba dito? Ha? Naintindihan niyo po ba? Huwag kayong ngiti-ngiti dyan. May nadala ka na ba? Bakit hanggang ngayon, ikaw pa rin? Ibig sabihin, wala ka pa pagbabago. Amen po ba? Amen po ba? Huwag kayong magalit sa akin, bato-bato sa langit. Tatamaan, huwag magalit. Reminder lang po ito ng Diyos. Kasi sabi po dito, pumunta naman ang mga tagasunod niya sa iba't ibang lugar at nangaral. Tinulungan sila ng Panginoon at pinatunayan niya ang pinangaral nila sa pamamagitan ng mga himala at kanilang ginagawa. Hindi pwede hindi ka sasamahan ng Diyos, kapatid. Totoo ka na Pagiging mabuting Kristiyano. Mabuti ang iyong gawi. Ang kaisipan mo hindi na pantao, kaisipan mula sa Diyos. Amen po ba? Glory to God. Kaya, si pastora naman, grabe naman mga haral. Hindi grabe. Kakalungkot. Do you think, umabot na ako ng 66 years old hanggang ngayon? Ganito pa rin pangangaral hanggang ngayon? Why? Hindi ko pa rin nakikita na sumusunod ka Hallelujah. Pero hanggang may buhay, may pagtitiis, may pagtsatsaga, uupo tayo sa tabi ng Diyos Papasok tayo sa kanyang kaharian. Hindi na, yung may pagtitiis, may pagtsatsaga, may nilaga. Amen po ba? Mga nanay, tsaga-tsaga lang sa asawa mo. Lagi panalangin ng asawa mo maligtas. Lagi mo ipanalangin ng asawa mo makabanumbalik sa Diyos. Para sila makabalik, come and return to the Lord. Amen? Ano ba sabi ng Hosea? Sige, balik tayo sa Hosea chapter 6. Hosea chapter 6 verse 1 and 2. Sige. Nag-uusap-usap ang mga taga-Israel. Sabi nila, hali kayo! Magbalik loob tayo sa Panginoon. Saan tayo magbalik loob? Sinaktan niya tayo, kaya siya rin ang magpapagaling sa atin. Sa verse 2, para tayong mga patay na agad niyang bubuhayin. Hindi magtatagal at ibabangon niya tayo para mamuhay sa kanyang presensya. So si Jesus po, si Jesus po, yun po yung ang nais niya sa atin lahat. Come, let us return to God. Magbalik loob na tayo sa Diyos sa pamagitan ng ating mga gawi.
kaisipan tama, pagiging matuwid. Huwag natin ang sayangin na tinatawag tayo mga Christian yan. Hindi pala Christian na name, Christian, yung tiyan lagi, malaga. Christian. Oh, lagi gutom. Sabi yung nanay, bato, gutom. Intindihan nyo? Kaya there is a time for everything. Di po ba? Lagi may oras at panahon sa bawat gawa. May time na lalo na patungkol sa gawain ng Diyos, lalo tayo ma-excite. Iwanan muna natin yung abalahan natin ng matagal na panahon. Edad mo ngayon, 26 na. For almost 26 years. Ano ba pinagkaabalahan mo? Saan ka nag-focus? Pag nakapag-aral ako, makakagraduate ako. Makatulong ko sa nanay tatay ko. Nag-asawa ka naman. Hindi ka pa nakagraduate. Napabundis ka naman. Wala. It's all gone. Hindi mo inuuna ang Diyos. Pag inuuna mo ang Diyos, i-guide ka ng Diyos sa tamang landas. Kaya nga si Keepers, unahin natin ang Diyos. Palagaan natin ang Diyos. Ilagay niya rin ka sa tamang ayos. Wala ka sa ayos eh. Naintindihan ba natin, church? Hallelujah. May babasahin pa ba tayo? Sige, pahayag. Pahayag 2. Uno. Sige. Revelation. Malapit na po tayo. Sige. Alam ko may birthday girl tayo ngayon eh. Kakanta tayo happy birthday. Amen? Revelation chapter 2, verse 1 to 5. Sabi diyan, isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Efeso. Ito ang mensahe ng may hawak ng 7 bituin sa kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Ano pa? Sige po. Alam ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang inyong mga pagsisikap at pagtsatsaga. Ito po ang kapayagan sa mga nagsisikap at tsatsaga. Alam ko rin na hindi ninyo kinukonsinti ang masamang tao. Siniyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunayan ninyong mga sinungaling sila. Again, tiniis ninyo ang mga kahirapan dahil sa panampalataya ninyo sa akin at hindi kayo nanghina. So, nanghihina ba kayo? Ha? Nanghihina lang pag gutom. Pero, tiniis niyo ang mga kahirapan dahil sa panampalataya ninyo sa akin at hindi kayo nanghina. Tuloy. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo, ang inyong pag-ibig sa akin. Ngayon ay hindi na tulad ng dati. Ito pang lungkot eh. Dati, maalab maapoy ka sa Diyos. Di ba? Ngayon, lagi ka namang late. Ha? Lagi ka namang wala sa gathering. Wala ka ng first love mo si Jesus. Wala. So wala na. Secondary na lang siya. Priority mo yung gusto mo lang. So ang nangyari, nakakalungkot. Palala yan, no? Pag-ibig sa akin ngayon, hindi na tulad ng dati. Verse 5. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pamanampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. May babala. Dati, ang alab-alab mo. Dati, lumulundag ka pa, sumasayaw ka pa, saya-saya mo. Ngayon, tagal naman. Wala na yung apoy niya. O may Bible study tayo, kayo sila na lang, hayaan mo na sila. Wala na. Sabi, kung may ilawan ka dati, kukunin ang iyong ilawan. So nawala na siyang liwanag, wala na siya ningning dahil nasa kasalanan na siya. Busin ko man basa to, kung wala ka pa rin naintindihan. Ang buhay po ng Panginoon ay was raised and lives to revive. Come to Him and He will restore your soul. Kailan lumapit kayo sa Diyos para ibalik ng Diyos
ang unang pag-ibig sa puso mo. Amen? Wala nang iba. Kaya puro naman gospel ang inong pinag-aralan natin, ba't hindi mo naintindihan? Kunting pasubok lang, umayaw ka na. Kunting testing lang, nanlamig ka na. Wala nang alam mo sa Diyos. May nakita ka lang kay kumare, kay kumpare, o kay sister, ayaw mo na. Mabilis, no? Pinagpalit mo yung Diyos sa kaligtasan mo. Pinagpalit mo yung nakita mo sa iba. Kaya hoping and praying na tayo po ay nagawa na ng Diyos. Ang pagiging matuwid, iyon po ang nais ng Diyos. You understand, church? Ha? Ayan o, alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa panampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawin muli ang dati ninyong ginagawa. Paalala po yan ng Diyos. Kaya kung hatulan tayo sa darating ng mga araw, oras, panahon, deserve mo yun eh. Kasi hindi ka nakinig eh. Ayaw mo pa kumbaba eh. Sabi nga, April 20, after this 20, ano natin? Ha? Ito ha? Hindi, may 22 pa. Yung April 20, this is in America, after this 20 daw, isang linggo, matyaga natin anong mangyayari. Ha? Sa 22 naman, sabi nila, ang big one daw sa Pilipinas, huwag naman. 22 going up. Halimbawa lang mangyari ito. Anong gagawin natin mga kapatid? Ito po, sinabi nila. Pero may Diyos tayong sinasabihan, Lord, wag. Maawa ka, mahabag ka sa aming mga buhay. Wala kaming kakayanan, iligtas ang aming sarili. Maliban ikaw, O Diyos, mabigay sa amin ng proteksyon, gabay, patnubay. Kaya hindi pwede huminto manalangin. Kada ang dilubyo darating talaga. Nakatala sa Matthew 24. Nakatala po, paulit-ulit pinangangaral, tinuturo po yan. At nangyari na nga. Ito ngayon ang kinakatakutan natin. Even America is not exempted. Barilan dito, barilan doon ngayon. Economy. Kaya nga, sabi na naman, supply goods para may kainin kayo within this week. So, tayo naman, may Diyos tayo eh. Trusting, believing God. God is in control of our lives. As long you walk with God, magiging matuwid sa harapan ng Diyos, wala ka na dapat ipangamba, ikatatakot. Kagaya ng mga alagad, takot na takot sila. Hello! Tayo naman, tiwala, pananalig, panampalataya ang ating susi. Na hindi tayo pabayaan at iwanan ng Diyos. Amin po ba mga nanay, tatay, kapatid, tiya, lola, lolo here? Yun po ang nais ng Diyos mapakinggan nyo. Amen? So you do believe in God. You believe. Right? Trust and believe that God can do greater things in your life. Amen? Amen? Hallelujah. Kaya tunay nga ang Diyos po ay nagbigay ng kapayagan. Nasa inyo na lang ngayon yan kung paano kayo lalapit sa Diyos ng magpakumbaba. Humingi ng kapatawaran. Magkaroon ng lubos ng ugnayan. Kausapin araw at gabi na walang humpay. Lord, ano gusto mo? Ano nais mo? Nais ko sumunod sa iyo. Tulungan mo ako. Yun lang nais ng Lord, yung humbleness na hindi mo kaya pag wala siya sa buhay mo.